Hi! And welcome na naman sa panibago natin gear review video. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamurang instrument microphone na available sa ating market. Ito ang RJ57. So sa ano pa lang, sa itsura pa lang ng box, obviously kung saan siya ginaya. So ginaya siya sa pinakasikat na brand na Shure, na ang model nila ay ang SM57. So, itong instrument microphone na to, nabili ko to dahil naghahanap ako sa market natin ng available drum set microphone na good for the snare. And obviously, SM57 mula sa Shure ang pinakasikat. Pero syempre, dahil nag-sale si RJ nitong weekend lang, nakita ko itong nag-iisang stock na lang nila sa Mega Mall, which is itong RJ57 mula sa 899. Nakuha ko siya for around 640 or 650, hindi ko pa kasi naabutan yung 50 off niya. Pero kung nag-50 off to, siguro lesser pa siya. Pero kasi nagkanda ubusan na. So, let's check inside the box kung ano nilalaman nito. So, let's unbox our new microphone. So, makikita natin, ito yung box ng ating new microphones. Ayan siya. So, buksan. Alright. So, pagkabukas pa lang nito, ito na agad ang bubungad sa atin. So, ito yung microphone. So, nakaganyan pa siya. Okay. So, ayan, ang itsura ng ating microphone. Grabe, kopyang-kopya niya ang SM57. Ayan. Alright, next is itong strap niya. Itong kanyang XLR cables. So, ito XLR to 1/4 inch jack. Microphone holder. So, pwede natin isaksak to sa mga, ikabit natin to sa mga stands natin. Ano pa ba? Under the box, pouch for traveling. And, of course, itong kanyang chart. Now, at alam na natin what comes inside the box itong microphone na to, i-compare naman natin siya sa dalawa kong existing na microphone dito na ginagamit for recording. Una is yung Xtuga MI7 microphone. So, galing ito dun sa drum set pack nito na may kasamang overheads, toms and snare mics, and yung kick drum mic. So, yung gamit ko dito is yung tom/snare mic nila. And then, next naman, isa na namang copy mula sa Shure. Gamit ko dito is yung SM58 naman nila. So, clone lang naman to na binili ko sa Recto noon. I think 400 or 500 siya back then. Ngayon siguro nasa 700-ish na siya. So, yung SM58 na yan ay dinesign para for singing and vocals. Pero syempre, dahil ang microphone naman, versatile naman siya. So, ginamit ko rin siya for recording purposes. So, ngayon, compare natin kung sino mas maganda para sa atin ang pang-recording ng drum set. So, ang snare na gagamitin natin for this example would be my Tama Starphonic 14x6 Bubinga snare. So, check natin. Pag-usapan naman natin ang specs nitong RJ57 na microphone. So, according sa kanyang description, ito ay isang cardioid unidirectional dynamic microphone. So, ibig sabihin, itong microphone na to nasasagap lang kung ano yung nasa top part niya. Hindi niya nasasagap kung ano yung nasa gilid at yung nasa likod niya. So, ito ay isang dynamic microphone. Kasi we have two types of microphones. We have what we call condenser microphone, which requires phantom power or 48 volts. Ito naman dynamic microphone. Ito naman yung mga microphones na plug and play. So example, yung mga karaoke microphones. So frequency response naman nito based sa graph niya ay 50 Hz to 16,000 Hz. Impedance is 600 ohms. Sensitivity is negative 75 decibels plus minus 3 decibels. Meron siyang output line which is yung kable niya kanina. And yung kanyang body ay gawa sa die-cast.
Now, as we can see, yung kanyang response sa graph niya, kung makikita natin, naka-low cut siya. So, yung pinaka-peak niya ay nagsisimula sa around, gitna siya ng 50 to 200 Hz. Nag-peak din siya sa gitna ng 1,000 and 5,000 Hz. And nag-peak siya ulit sa may bandang 16,000. And nag-drop siya sa 18,000. So, ibig sabihin, hindi siya ideal sa mga low-frequency instruments like bass drum, bass guitar amps. So, nakikita ko siya sa mga high-frequency instruments. So, ideal to sa mga guitar amps, acoustic guitar, snare drum, and also pwede rin siya sa mga violins and I think piano pwede rin. So, comparing the three microphones natin dito, napansin ko na iba-iba ang tunog nila. So, when it comes naman kay Xtuga, mapapansin natin, clear naman yung tunog niya, pero yung volume niya, pagpasok dun sa interface, mababa ang kanyang SPN, tinatawag. So, ibig sabihin, hindi ganong kalakasan yung napipick up ng ating microphone. Pero sa ganon, ideal naman to pag gusto nyo talagang hatawin yung microphone, so hindi masyado siyang basag na mapipick up. Napansin ko naman dito sa 58 na clone at saka itong RJ57 na halos yung volume nila when it comes na pagpasok sa interface natin ay pareho ng volume. Pero when it comes to their sounds, sobrang layo nila. Ang masasabi ko dito sa RJ57, very sharp ang kanyang tunog. So, ang ganda ng response naman niya, sharp, define naman yung tunog ng snare. Whereas dito naman kay SM58, medyo may pagkamataba yung tunog niya. Parang may a little bit muffled. Para sa akin lang naman to. So, mas more of may pagka-basic tone siya. As compared kay RJ57 na, yun nga, may low cut talaga siya by default. So, makikita natin more of nasa highs talaga ang kanyang napipick up from the snare. So, para sa akin, ang ideal na snare na magagamit ko na microphone, para lang naman sa akin it's either between itong Xtuga at saka itong RJ57. Kasi pansin ko naman sa Xtuga is may pagkabalansi yung tunog niya para sa akin. May konting taba, and at the same time, meron din siyang konting sharpness. So, naglalaro siya in between. Whereas, dito naman kay RJ57, talagang very defined ang kanyang high frequency. Whereas, yung sa lows naman niya, medyo naka-cut nga lang. Pero okay lang din naman siya sa akin kasi nakukuha naman siya sa pag-mimix naman. Pero kung gagamitin ko sa live, more of gagamitin ko tong RJ57 para sa akin, sa snare ko. Pero sa mga toms ko, ideal din talaga tong Xtuga MI7. So, para sa akin, yun lang naman ang napansin ko. And sa cons naman neto, may napansin pa ako. I forgot to mention kung anong cons pala neto. So, napansin ko na ipapakita ko sa inyo anong resulta noong naka-on yung phantom power ko nung sinaksak ko yung RJ57. Check nyo kung ano nangyari. Ngayon at alam nyo na, so nakita ko yung disadvantage kasi syempre naka-on yung phantom power ko para sa overheads ko sa condenser. Now napansin ko, nagtunog siya, parang tunog radyo na parang biglang nawala yung clarity ng microphone. Ewan ko kung sadyang lang talaga yung microphone, may sensitivity or may interference lang between phantom power. So yun lang ang magiging cons na napansin ko dito sa RJ57. So kapag ilalagay nyo siya sa live, better not lagay nyo sa kung saan hindi masasagap ng phantom power kasi nagkakaroon ng ewan ko kung issue lang ba talaga nitong microphone to kasi ito yung kaisa-isang microphone na nagamit ko na sinaksakan ko lang ng phantom power, nagkaroon na ng problemang ganun. So sa mga microphones ko naman dito like Xtuga at saka yung clone ni 58, wala naman ako napansin na ganun, pero ito nagkaroon. So I'm not sure kung makaka-experience kayo ng the same, pero comment kayo kung meron man. So, I hope nag-enjoy kayo dito sa ating RJ57 na review. So, if you have any comment, suggestion, please feel free to comment down below. So, salamat sa pagpunta at ingat, kita kits!